ang ano, yung ayun. Ayun. So, binabasa ako nung pinapanood ko yung video natin, yung kinontent natin about sa moisture, yung tinatawag natin na relative humidity. So, may nag-comment doon, sabi niya, oo, maganda tong tanong niya, no? Sasagutin natin. Ang sabi niya dito, boss, paano mo naman susolusyonan? Nakalagay doon na, boss, paano naman yung sa salon? So, yung tinutukoy niya doon, yung sa moisture ng salon. Ayun, actually, malaking tanong to sa air conditioning, mga bossing, no? So, actually, alam din ng ibang business owner to, yung mga brands ng air conditioning, no? Na pag nag-i-install tayo sa mga salon, no? Bakit kaya yung ating air conditioning, may parang hamog na lumalabas o may moisture? Ano nga bang sagot dyan? So, ayan ang sasagutin natin. So, shout out sa nagtanong. So, anong pangalan ng nagtanong natin? Wait lang, hanapin ko lang ha. Shout out na rin natin sa kanya galing yung tanong eh. Okay? So, shout out ko si Bossing Jason Arandia. No, sabi niya, Sir, Bossing, sa mga salon, paano daw maayos yun? So, Bossing, salamat sa tanong mo. Dahil sa tanong mo, sasagutin natin yan. Siyempre, saan nababase yan? Nababase siyempre sa libro ng air conditioning. No? Ibig sabihin, nababase sa science. At siyempre, sa experience din talaga natin dito sa industriya ng air conditioning. No? So, with that, huwag na natin patagalin. Tara, punta tayo dun sa aircon. So yun mga bossing, so nandito ulit tayo. Siyempre, may aircon dito. Parang maganda-ganda yung background natin. Tapos tanggalin ko yung salamin ko ha. Oh, yeah. Okay, tanggalin natin to para makilala nyo ako. So ito yung air conditioning. So may nagtanong dyan. So salamat bossing Joseph, no? Arandia sa tanong mo. Bakit daw pag nag-i-install tayo ng air conditioning sa mga salon, dito mismo, no? Bumubuga dito yung talagang hamog o moisture. Makikita natin yan, no? Ba't ito nahulog? Ginawa ko. Nahulog. Ang tanong, normal ba yun sa mga salon? Yes, normal po siya. Pero ang tanong, bossing, bakit? Bakit naging normal yun? Ano ba yung hindi normal doon? Okay? At ang tanong, bakit kaya, no? May mga hamog, kahit bago kasi, no? Sa kabilang pwesto namin, kami nag-install ng aircon, may salon doon. 2 HP na Daikin. So, nag-install kami, bagong-bago. Pag buga ng aircon, malamig naman, walang problema. Pero, ang lakas ng hamog niya. O, merong moisture siya dun sa hangin na talagang napakaliliit niya. So, kala ng customer, sira yung aircon. Pero sabi namin, okay naman po yung aircon, lumalamig naman. Yan nga lang talaga, pag nag-i-install talaga dito sa mga salon, ganun ang nangyayari. Ang tanong, bakit? So, yan yung mga dapat nating ipaliwanag talaga, no? Kung bakit nangyayari yun, kailangan din natin ma-explain sa customer. So, explain natin to scientifically. At syempre, based sa air conditioning standard, syempre, based sa mga libro ng air conditioning at mechanical engineering. Okay? So, dito kasi sa usapin na to, medyo may tatapik tayo ng medyo nasa libro lang talaga, no? Na kailangan, hindi kasi, pwede naman natin sabihin na lang based on experience. Boss, kasi nga mainit yung area. Sasabihin boss, may mga chemical kasi, bumabara yan doon. Mainit kasi pag sa salon, no? Kaya ganun nangyayari. Pero bakit nga? No? Ano bang mas malalim na paliwanag ng air conditioning pagdating doon? Okay, so papaliwanag na natin, no? Sabihin ng iba, Sir, ang tagal mo naman, binibitin mo naman kami, hindi ko kayo bibitinin, no? Okay, ito na. So, yun na-experience natin na yun, no? Na, tawag dito yung hamog o moisture dito, normal yun. Pero saan ba siya nanggagaling? Tama po yun. Nanggagaling po yun, pagka sa salon kasi, mag-i-install tayo ng mga air conditioning sa salon. So mapapansin nyo din yung area, no? Ang tawag doon, mataas yung moisture content ng area. O mataas yung tinatawag natin relative humidity. So, i-connect natin siya dun sa topic nating nakaraang video. So, i-flashback nyo na lang sa mga hindi pa nakakanood. So, alam nyo naman, pag mataas yung RH, yung relative humidity, no? Dahil may standard lang tayo dyan, no? 40 to 60. So, yun yung pinaka-normal natin. Pag tumaas ka doon, naku, ang taas. Ibig sabihin, ang taas ng moisture content ng hangin. So, ibig sabihin, no? Mainit yung area, ang taas ng moisture content. So, ganun kasi nangyayari sa salon. Mataas din yung relative humidity talaga. So, ano nangyayari doon? Saan nanggagaling pala yun?
Una, nanggagaling dun sa mga tao doon mismo sa area. Bukas at sara ng pinto. Yung air change, no, na tinatawag, o yung pagpasok ng mainit na hangin na may kasamang, syempre, humidity na mainit din, mataas ang moisture. So, doon po siya nanggagaling. Saan pa? Sa mga equipment. Ano pa ba? Yung hairdresser, yung pang-init ng buhok, no? Meron pa sila yung pang-init ng buhok pag parang pinaplantsa, 'di ba? 'Yon. Hair dryer, heater din 'yon, so mainit din. Ano ba? Yung mga basang buhok ng customer. So kasama din po 'yun. At syempre yung mga init ng tao sa loob. Na pag nagsama-sama po 'yan, talagang ang taas po ng magiging relative humidity sa loob po ng salon. Pero bossing, paano nga yun? Paano nangyayari yun? So tara, tignan muna natin dito sa board. Kasi meron talaga dyan tayong itatopic kung saan talaga nagmumula yun. Let's go! Okay, tatandaan nyo, pag tinatawag natin na usapang relative humidity o yung talagang nagmo-moisture yung ating air conditioning, tatandaan nyo po yung word na to. No? Yung moisture load o yung tinatawag nating latent heat load. Okay, bossing, para saan ba yan? No? Pero teka lang, parang nangangawit ako. Pwede bang umupo muna? Wait lang, kukuha lang upuan. A few moments later. Bossing, ano ba yung mga yan, no? Kasi ang air conditioning, tatandaan nyo, no? Gaya ng dinidiscuss po natin. Ano bang gamit ng air conditioning? Una, no? Kinukuha nyo yung init, ang init ng kwarto, no? Kinukuha nyo yung init ng kwarto, ay kinukonvert niya para palamigin niya o tinatanggal niya yung init. So, kinukuha yung init. So, ang gamit ng air condition is temperature control. Ano yung pangalawang gamit? Yung tinatawag natin na humidity control. So, yon, yung meron pang dalawa yan. So, tsaka na natin i-discuss. Yung dalawang gamit lang muna natin dahil ang alam natin ang air conditioning ay pampalamig. O yung tinatawag natin na temperature control, alam na natin yan. Pangalawa, yung tinatawag natin na ito, humidity control. Ayan yung pangalawang gamit ng ating air conditioning, no? Yung ating tinatawag na humidity control. Okay, ano ba yung humidity control? Ibig sabihin, ang air conditioning, tinatanggal niya, dinadagdagan o binabawasan yung humidity. Gaya dito sa ating sa Pilipinas, syempre ang ginagawa ng air conditioning, binabawasan o tinatanggal niya yung humidity. So yun na, bossing, paano mo naman yan ipapasok dun sa usapan na ang air conditioning, kahit bago o luma yung aircon, basta dun siya sa salon naka-install, talagang ang taas ng humidity o yung tinatawag natin, bakit nagbubuga siya ng tawag dito, hamog, no, yung hamog. O yung moisture, bakit may mga moisture dun sa pinaka-louver niya? So dahil din po yan dito sa latent heat load. No? So bossing, ano ba yung kasi sabi ko nga, dalawa kasi yan. Thermal energy po yan. So meron tayong kinukuha o yung types of heat natin na tinatawag na sensible heat. Pangalawa, yung tinatawag natin na latent heat o latent heat ang tawag ng iba. Sa sensible heat, no, sulat natin dito. So ito na yung ating sensible heat, no, is the thermal heat energy that causes a change in a substance temperature, no, without changing its state. So ibig sabihin, yung ating sensible heat daw, yung thermal heat energy natin, dito nagbabago talaga yung temperature pero hindi nagbabago yung state o yung state ng substance, ibig sabihin yung solid, liquid, or gas niya. In the other side, ito yung tinatawag natin latent heat o latent heat, no? Dito naman is a thermal heat energy that causes a change in a substance, state without changing its temperature. Kumbaga, kabaliktaran siya. Dito, change the state of material without changing its temperature. So, yun yung tinatawag. Bossing, ano yun? Medyo malalim na yun, na nasa libro na yan, Yes, opo. Kailangan nyo muna kasing malaman yon. Okay? Bossing, gaya ng sinabi natin kanina, no? Ano yung makikita natin dun sa salon? So, syempre, sobrang taas ng relative humidity o yung humidity talaga. Okay? So, dahil dun sa mga yung mga equipment dun sa salon, bukas na sara ng pinto, yung mga tao dun, yung basang buhok ng customer, no? Ano pa ba? Yung hair dryer, yung pamplansya ng buhok,
lahat po nandun na, no? Ano tawag doon? Ang taas po ng moisture load po ng ating mga salon na area. So, ano mangyayari doon? Bossing, dahil ang aircon ay pampalamig, no? So, ito pa, may papaliwanag pa ako ng... Okay? So, ito, basahin nyo ito. Ito yung pinaka-importanting role, no? Na hindi ito madalas talaga tinuturo, no? Ng mga technician, o actually, nagtanong kami din nito sa brand ng air conditioning. Ang sabi lang nila, Sir, pag sa installation sa mga salon, ganun talaga eh. Sa hindi may paliwanag na paraan o na dahilan. no? Pero ito po talaga yon, no? Base kasi ito, sa libro, may tinatawag tayo ng dew point. Bossing, ano yung dew point? Okay, babasahin natin, no? The temperature to which air must be cooled to become completely saturated with the water vapor. Bossing, anong ibig sabihin nun? Tinagalog ko na, bossing, no? Para maintindihan nating lahat. Ito ang temperature o temperatura kung saan hindi kayang hawakan ng hangin ang moisture. Sa Tinagalog ko, ito yung temperatura kung saan hindi kayang hawakan ng hangin ng moisture. Okay, tatandaan natin, no? Uukulang ako, yung hangin kasi natin, no? Yung hangin natin, ayan yung hangin. So, hangin lang ba yan? Hindi. Meron po yan tinatawag natin ng mga water vapor. Ayan po yung tinatawag natin na, ayan, no? Yung moisture. Okay? So, pag, gaya ng sinabi natin, no, yung moisture load dun sa salon, napakataas. Ibig sabihin, yung hangin na yan, may kasama siyang moisture. Ayan, no? Or yung ating water vapor. So, tatandaan natin yan. Anong ibig sabihin ng dew point? Ito yung temperature kung saan hindi na kayang hawakan ng hangin yung moisture. So, tatandaan nyo kasi dahil po yan sa dew point. Okay, ganito yan. Example tayo, no? Nangyayari kasi yung dew point, o kunwari, ito, yung hangin. Yung hangin natin yung hangin sa loob ng kwarto is mataas ang water vapor o moisture. Ngayon, pag dumaan yan sa ating air conditioning, ito yung air conditioning, yung indoor unit, no? Dumaan yung ating moisture na merong mataas na water vapor, papasok yan dito sa ibabaw. Okay, ano yung meron dito sa loob? Meron siyang meron siyang pins. Meron diyang evaporator pins. O meron ditong evaporator coil. Pag dumaan itong hangin na merong syempre water vapor na mataas ang moisture, dadaan yan dyan. No? Syempre, ano yung temperatura ng ating evaporator coil? Syempre, malamig yan. Sobrang lamig. So, nagkakaroon ng sudden change. Sudden, ibig sabihin, bigla ang pagbaba ng temperatura dun sa hangin. Anong nangyayari dun sa hangin? No? Ano nangyayari dun sa hangin na yon? Na merong water vapor o moisture. So, hindi ito yung tinatawag na dew point. Dahil yun nga, yung temperatura kung saan hindi na kayang hawakan ng hangin yung moisture. Ano nangyayari dun sa moisture dun sa hangin? So, ang nangyayari doon, nagkakaroon ng condensation. Okay, kung saan yung hangin o yung water vapor, hindi niya kasi yung hangin, di ba, may kasama niyang tubig. No, may kasamang moisture. Hindi na kayang hawakan ng hangin pag dumaan siya doon sa mas malamig na parte. Kung saan yung ating water vapor ngayon nagiging tubig na mismo. O nagiging water na, o mga water droplets. No? Yan na po yung pumupunta sa ating air conditioning. Okay? Ngayon, pagka pumasok po yan dyan, saan pupunta yung mga water vapor? Doon sa may drain pan natin at doon sa evaporator coil. Pag sobrang taas ng init sa loob ng kwarto, yung iba po doon, yung iba na ating water vapor, saan na pumupunta? Doon sa binubuga ng ating air conditioning. So, kaya siya, kung mapapansin mo, may mga pag na siya. Okay? Dahil po yun doon sa dew point na tinatawag. Actually, ito talaga, no, bibihira itong itatik sa... makikita mo na nagbablog, no, bibihira ito. Kasi, saan ba pinag-aaralan to? Siyempre, sa schooling po ito ng air conditioning, so mababanggit yung tinatawag na latent heat load o yung tinatawag na moisture load. No, meron din tayong tinatawag na dew point o
Okay, tatandaan nyo kung bakit nagkakaroon ng mga tubig-tubig dito. Ayan o. Dito tayo sa process na aircon. Bakit nagkakaroon ng tubig-tubig? No? Dahil nga, pag mataas talaga yung ating humidity sa loob ng kwarto, so nagkakaroon siya ng yung dew point na tinatawag. Ito yung temperature kasi nga, biruin mo yung hangin na to. So, ang taas ng moisture, pag dumaan yan sa mas malamig na bagay o dun sa evaporator coil, nagkakaroon siya ng condensation. Kung saan yung hangin na yon na mayroong moisture is tumutuloy na at nagiging tubig na siya. So, yun na po siya. No? Parang ganito yan. No? Meron tayong basong malamig dyan. Oh. Ayan yung tubig, ito yung yelo. Ito yung ating tinatawag na cold water. Okay? Tubig. Ano nangyayari dyan pag yung malamig na tubig, may yelo, nilagay mo dyan sa room temperature? Ano mangyayari? Nagkakaroon ng moisture. Okay? Saan ba nanggaling yung moisture na yan? Doon ba sa tubig sa loob ng baso? Hindi. Galing po yan doon sa hangin. Okay? Ano yung meron sa hangin natin? Meron yung tinatawag na water vapor or also known as moisture o yung relative, yung humidity natin, yung moisture, no? So ngayon, yung hangin na yan, no, na may water vapor, no, tumama po yan dito sa mas malamig na substance o bagay o tulad dito sa baso na to. Anong nagke-create nun? Nagkakaroon siya ng dew point. No? Ito na kasi yung temperature. Temperature, ito, no? Ito yung temperatura kung saan hindi na kayang hawakan ng hangin yung ating moisture. So, yung temperature ng ano na to, yung hangin na to, hindi niya na kayang hawakan yung moisture content. Kaya pag tumama siya sa mas malamig pa, nagkakaroon ng condensation. So, ngayon, yung gas natin o yung hangin natin, no, nagiging liquid particle or nagiging liquid siya. Ayan po yung nagiging moisture dyan. At ganun din po sa ating air conditioning dun sa mga salon. Okay? So, yun lang bossing, medyo ano lang siya ipaliwanag, no? Medyo technical lang talaga, no? So, sa mga nakakaintindi, lalo po sa mga ganitong principles, actually mga basic principles po ito sa pagdating sa air conditioning, no? Alam ko mabilis nyo nang maintindihan to. Pero sa mga bago pa lang na pumasok sa air conditioning, medyo mas kailangan nyo pa siyang aralin talaga. Yung tinatawag na moisture load at yung tinatawag natin na dew point. So tatandaan nyo lang po yung mga words na yan pagdating po dun sa mga air conditioning, lalo po sa mga salon. Okay, sana po naintindihan nyo po yun, no? Kung bakit yung ating air conditioning, no, ito, yung mga ganito, no? Bakit siya may moisture dito o mga hamog? Dahil po yun sa sobrang init po talaga ng area. O mataas ang relative humidity na nagkukos na magpagi siya. Okay? So yun po yung pinaka malalim na paliwanag po doon, no? Yung ating tinatawag na dew point. So with that mga bossing, no? Sana may nabigay akong value sa inyo kasi nag-comment, no? Nagtatanong siya, o nga naman, bakit yung mga salon, lagi yan. Kahit kami, no, nag-install ng air conditioning dun sa salon, bagong-bago, no? Bagong-bago yung aircon, pagkabukas, pagi na talaga siya. So, normal ba yun? Ang sagot, yes, normal po siya. Okay? Normal po yun, no? Hindi lang normal talaga kung ito nag-yellow na, yun ang hindi normal, no? So, kung pagi lang, okay lang, tapos malamig yung ating air conditioning, okay lang. At least, ngayon may papaliwanag na natin sa mga kliyente natin kung bakit nangyayari talaga yun. So with that mga bossing, Boss Amat nga pala. So see you sa next vlog natin and peace out. Hey, geng geng.